Oh, ready na mga kabayo. Oras natin 3 minuto makaraan ng alas 10 ng morning. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na ang headlines para sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Aha! 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 Rock and roll na rock and roll! Hoy! Siguro naman nabalitaan na ninyo yung ayoko sanang pag-usapan ito Oo. Yung alam nyo naman siguro yung viral na istorya ngayon ng Ace Medical Center diyan sa may Valenzuela, Yung hindi makakauwi yung hanggang yung pasyente hanggang hindi nababayaran. Oo. Ito meron apat to nakalagay dito. Tingnan mo, nakalagay dito. Slight illegal detention. Case number 1. Case number 2. Serious illegal detention. Case number 3, serious illegal detention. Case number 4, serious illegal detention. Napansin nyo? Puro illegal detention. Kasi ito yung tinatawag na palit-ulo. Yung palit-ulo, yung hindi makakauwi yung pasyente hanggang hindi nakakabayad at kailangan merong maiwan doon na kaanak nila. So habang hindi nababayaran, hindi pwede lumabas yung palit-ulo na yun. Oo. Tawagan mo nga si... I-appointment mo nga ako kay Mayor, para mapag-usapan natin ito. Viral na viral ito, dahil itong dalawang sinasabi ko na dalawa na, illegal detention na to, dalawa to, additional na lang ito. Nangyari ito 2 araw, 2 days ago. Nung nakaraang 2 araw, additional ito, 2 kaso. So a total of 4 illegal detention. Aba, ay, hindi po pwedeng ganyan. Oo, sige.
Mamaya, pag-uusapan natin at tututukan natin yan at sabihin natin kay Mayor, isumbong natin kay Mayor. Baka naman may ginagawa na si Mayor. Mamaya, kausapin natin si Mayor. Ako'y appointment mo nga diyan para makakakuha tayo ng latest, ha? Magandang araw, Pilipinas. Ito ang Ronda Pilipinas. Live na tayo sa DWIZ 882. And of course, na live na rin tayo sa DWIZ News FM regional stations. And of course, sa Radyo Ronda. Ay, mga taga-Radyo Ronda. At sa lahat ng mga ginagawang radyo ang kanilang mga TV sa Aliw Channel 23. Magandang araw. Ako ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis. Dennis Antenor Junior. Ronda Pilipinas. Narito na ang ating magiging weather we like it or not. Apektado pa rin ang easterlies ang bansa ngayong araw. Ayon sa pag-asa po, ang Metro Manila at ang nalalaming bahagi ng bansa ay magkakaroon ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong mga pag-ulan o pagkidlat pagkulog. Samantala, 36 na lugar sa bansa ang inaasang magkakaroon ng danger level ng heat index. Ang dami nito Batay sa forecast ng pag-asa, posibleng maramdaman ang maalinsangang panahon ng dyan po sa may Apari, Cagayan, Dagupan City, Ampotapatang, Pangasinan, Tugigaraw City, Cagayan, Rojas City, Capiz, Cagayan, Rojas City, Capiz, Gian, Eastern Samar, Lawag City, Ilocos Norte, Isu, Etchagi, Isabela, Iloilo City, Iloilo, at Bacnotan dyan sa may La Union. Ronda Pilipinas. Hindi na kinagulat ni dating PNP Chief Oscar Albayalde na napasama sa mga posibleng iimbestigahan o kasuhan ng International Criminal Court o ICC hinggil sa war on drugs ng Duterte administration. Ayon kay Chief Albayalde, ito'y bahagi na ng kanilang naging trabaho bilang isang commander o hepe ng pambansang pulisya. Gayunpaman, nanindigan ng dating opisyal ng PNP na lehitimo ang mga isinagawa nilang kooperasyon kontra illegal na droga at nakabase ito sa Oplan Double Barrel. Makita naman po natin doon yung mga specific instructions doon sa plan na yon. Meron pong nakalagay doon that human rights is a paramount consideration and all operations will be bounded by the limits of the law. Yung po nakalagay by the limits of the law sa atin po yan, not international. No? Meron pa yung sinusunod na batas dito sa Pilipinas po. Kaya hindi po natin maintindihan kung ano ang tinitignan nila where in fact yung mga lahat po naging police operations na yan ay mga documented. Kasama kaya si Chief sa sinasabi ni Senator Trillanes na ilalabas ng ICC na warrant? Baka kasama. Siya nagsabi. Titingnan pa natin kung kasama siya. Parang hindi yata. Parang si Senator Bato yata ang puntirya ni Senator Trillanes. Yun yata yung sinabi niya. Naniniwala naman si Chief Albayalde na paninindigan ng Administrasyong Marcos na hindi makakapasok ang ICC sa investigasyon ng war on drugs sa Pilipinas. Tayo po'y tiwala sa ating Pangulo, John, no? Dahil patuloy naman pong sinasabi at ng DOJ na hindi po pahihintulutan yung dayuhan na maghimasok dito sa ating justice system. Kasabay nito, nagpahiwatig naman si Albayalde na posible niyang pasukin ang mundo ng kakandidato si Sir, politika. Meron po tayong binabalak, John, at tayo sumusuyo. Hindi pa rin po natin masabing outright, pero I can assure you, John, tayo po'y sumusuyo dito sa Lungsod ng Angeles City, Pampanga. Kasi taga ron siya. Yan po ang tinig ni dating PNP Chief Oscar Albayalde sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap po tayo ng isang report. Nilikha na super body ni PBBM para sa human rights protection, sinuportahan ng ilang senador. Alamin natin ang report ni Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Ate Sally, go! Makatutulong ang nilikha ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na super body na magpapahusay sa human rights sa protection para mabura ang mga issue ng paglabag sa karapatang pantao, hindi lang sa nakalipas na Administrasyong Marcos maging sa nakalipas na administrasyon at sa bansa sa pangkalahatan. Itiniyag ni Senator Chis Escudero makaraang purihin ng Pangulo
o purihin ang Pangulo sa ini-issue nito na Administrative Order No. 22 para sa paglikha ng Special Committee on Human Rights Coordination. Ang kay Escudero, sana lang ay ganap at tunay na maipatupad ang nilalaman at intensyon ng naturang special body para nga sa proteksyon sa karapatang pantao. Iginit naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na maganda ang idea ng nilikhang super body ng Pangulo na tututok sa pagpapalakas sa pagrespeto sa karapatang pantao. Kaya ayon kay Pimentel, suportado niya ang inisyatiba na ito ng Pangulo. Ito sa Patrol 19, Celly Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Hoy! Isa pa pong report! Pagpasa sa Human Rights Defenders Protection Act, muling binuhay ng isang kongresista. Alamin natin ang report ni Patrol 11, Tina Nolasco. Tina! Muling ang ipinanawagan ni Albay 1st District Representative Ed Salagman ang pagpasa sa Human Rights Defenders Protection Act o HRDBL. Kasunod ito ng pagbuo ng Special Committee on Human Rights sa ilalim ng Administrative Order No. 22. Ayon kay Lagman, bukas siya sa naturang special na komite. Gayunman, dapat anyang ratipikahan ang United Nations Treaty para sa proteksyon ng mga tao mula sa enforced disappearance at pagkasabata sa nasabing panukala. Anya, hanggang ngayon kasi ay nakabinbin pa rin ang HRD bill sa Kamara. 2 beses na rin anya itong nakapasa sa huling pagbasa noong 17th at 18th Congress, ngunit hindi nakalulusot sa Senado dahil sa time constraint. Ito sana anya ang poprotekta sa mga human rights defenders mula sa harassment, prosecution at maging sa mga insidente kung sakaling ang mga ito ay mapapatay. Bukod pa rito, iminungkahi rin ng kongresista ang pagkakaroon ng kinatawan mula sa civil society na may malawak na karanasan sa pagsulong ng human rights, gayunin ang buo at restriktong implementasyon ng Anti-Torture Act, Criminalization of Enforced and Involuntary Disappearance Act at Reparation and Recognition of Human Rights Violation Victims Act. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco para sa impilang metodong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, humihirit ang Department of Social Welfare and Development ng dagdag pondo para sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Kasunod ito ng pakikipag-ugnayan ng DSWD sa National Economic and Development Authority at Philippine Statistics Authority para sa pagpapatupad ng automatic adjustment sa ayuda ng mga miyembro ng 4Ps dahil sa pagtaas ng bilihin o inflation rate sa bansa. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao na aabot na sa mahigit 4 na milyong Pilipino ang makikinabang sa ayuda. Tama po, based on our General Appropriations Act, ang target po ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program ay 4.4 million household. Ngayon po, kung halimbawa meron na mag-graduate or mag-exit from the program for various reasons such as natural attrition, ibig pong sabihin niya na po silang anak, 18 years old pababa na imo-monitor natin or the education condition. Dahil kung matatandaan, ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program ay investment in the human capital, particularly in the education and health. Kung wala na pong batang nag-aaral sa household, syempre po sila ay hindi na eligible dun sa programa. Handa naman ang DSWD na makipagtulungan sa iba pang ahensya ng gobyerno sa pagbabalangkas ng automatic adjustment sa ayuda ng mga miyembro ng 4Ps. Pinag-uusapan nga po natin itong Pantawid Pamilyang Pilipino Program and yung pong kagustuhan po natin na future-proof ang ating programa, lalo na yung cash grants, and ma-ensure na maging responsive ito, tinatanggap ng tulong ng ating mga kababayan at ma-caution nga mula sa epekto inflation, yes, and ma-caution ito from all forms, from economic vulnerability. Express our commitment na makikipagtulungan po kami, makipag-ugnayan with all of these offices. Nang sa gayon ay may provide din namin yung kinakailangang impormasyon na makakatulong sa pagbabalangkas nga ng proposed adjustments in the cash grants of our beneficiary. Yan ang tinig ni DSWD Assistant Secretary at Spokesperson Irene Dumlao sa panayam ng DWIZ.
Ronda Pilipinas. Samantala, nakadakdang makilahok sa isang international military exercises ang Philippine Air Force. Ito ay ayon kay PAF spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo, ang unang pagkakataon na sasabak ang PAF sa exercise Pitch Black na dadaluhan ng nasa 20 iba pang bansa sa Northern Australia. For the first time, sir, ang Philippine Air Force po ay makikilahok sa isang international exercise na magpapadala na po tayo ng ating mga aircraft, sir. For the first time. Kasi, sir, mga previous years, sir, pinapadala lang po natin mga observers. Kasabay nito, binigyan din ni Colonel Castillo ang matagumpay na katatapos lamang na balikatan exercises sa bansa. So far, sir, magaganap pa lang po ang ating masusing assessment, sir, sa nangyari. Pero so far, sir, based on the feedback of our participants, ay napakaganda po ng turnout nito, sir. Marami pong natutunan, lalo na dito, sir, sa Philippine Air Force. Ang dami po nating natutunan, sir, no? Both in terms of air-to-air exercises, pati na rin po exercises on the ground, sir. Kasi napakadami nating participants for this year. Yan po ang tinig ni PAF spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo sa panayam ng DWIZ. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggal po tayo ng report. Pamahalaang lungsod ng Maynila, pinag-aandaan na ang paparating na El Niño. Hindi, La Niña to, hindi to El Niño. La Niña. Paano kaya nila pinaghahandaan ito? Ha? Kumukuha sila ng mga malaking batya? Alamin natin ang report ni Patrol Sico, IAU Pangko. Kuya Aya, go! Todo na ang paghandang ginagawa ngayon ng lokal na pamahalaan ng Maynila para sa pagsisimula ng La Niña o panahon ng tag-ulan. Ilan sa mga ginagawang hakbang ng Manila LGU ay ang patuloy na paglilinis sa mga estero at kanal sa pangunguna ng kanilang Department of Public Services. Ito ay para masuri o matiyak na hindi magbabara upang maiwasan ang pagbaha. Ang Manila Disaster Risk Reduction and Management Office naman ay sinimulan ng putulin yung mga sagabal na sanga ng punong kahoy na maaaring bumagsak. Nagdagdag na rin sila ng mga automated weather system para mas maging updated sa pag-monitor nila ng lagay ng panahon. Kakausapin naman ng Manila LGU ang mga kumpanyang responsable sa mga nakalaylay at putol na kable, maging yung mga bulok na poste para ayusin at mapalitan ito. Giit ng Manila LGU, mas maiging mapaghandaan ng maaga ang paparating na La Niña upang maiwasan ang hindi inaasahang insidente sa magiging epekto nito. Ito sa Patrol number 5. Ay yung pang para sa implemento ng lakas. DWIZ. Nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala, isa pa pong report. Pag-i-issue ng professional license sa mga pogo. Naku, ito yata yung ito yung sa Bamban, di ba? Yung sa mayor. Napanood nyo ba yung hearing no? 17 years late kung kanyang registration ng birth certificate. Tapos hindi niya natatandaan, di ba si mayor, di ba? Hindi niya natatandaan kung anong ospital dahil lang sabi niya sa bahay daw siya ipinanganak. Puntahan niyo yun, panoorin niyo yun. Panoorin niyo. Daming komentaryo ng mga netizen doon. Pag-i-issue ng professional license sa mga pogo, dapat tumanong itigil na ng PAGCOR ayon kay Senator Gatchalian. Alamin natin ang report ni Patrol 19 Sally Ortega Bueno. Ate Sally, go! Dapat nang itigil ang pag-i-issue ng provisional license sa mga pogo na classified bilang high risk sa bansa dahil sa mga illegal na aktibidad. Ito ay nirekomenda ni Senate Committee on Ways and Means Chairman Senator Win Gatchalian sa PAGCOR. Iginiit ng senador na lumikha lamang ng problema ang provisional license at tinukoy pa na ang proseso ng pagkakaloob ng nito sa mga pogo ay hindi kasama sa guidelines na binuo ng PAGCOR para sa pag-supervise operasyon ng pogo. Iminungkahi ni Gatchalian sa PAGCOR na kapag classified bilang high risk ang isang pogo ay wag na itong payagang makapag-operate na tulad na lamang sa Sun Yuan Technology Incorporated na nitong Marso lamang ay sinalakay ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Pagbibigay diin ni Gatchalian kapag high risk na ang isang pogo ay
hindi lamang dapat payagang magtuloy-tuloy pa ang operasyon dahil delikado na ito. Anya, kung walang naging complainant, ay posibleng marami pa ang mabibiktima ng human trafficking, torture at mga online scams. Mula pa noong umpisa ay tinutulak na ni Senator Gatchalian ang pagpapatigil sa lahat ng operasyon ng mga pogo dito sa ating bansa. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa himpilang may todong naka sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Oh, baka gusto nyong pumayat. Ha? At doon sa mga gustong pumayat, dahil sa nagpupuyat, sila'y tumataba. Ayan. So, ito po ang ating patutunayan. Pagpupuyat daw, nakakataba daw. So ang tanong dyan, nakakataba nga ba ang pagpupuyat? Tara, let's prove it. Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Isa raw sa dahilan ng pagtaba ng isang tao ang pagpupuyat. True ba ito? Tara, let's prove it! Sa pag-aaral na isinagawa ng University of Arizona, ang kakulangan sa tulog o pagpupuyat ay nakakapagpataas ng tsansa na maging obese o diabetic ang isang individual. Ito'y dahil ang pagpupuyat ay nakakapagpataas ng pagtatakam sa mga junk food at pagkain sa 10 oras ng gabi na kalimitang hindi na nasusunog ng katawan. Sa kaparehong pag-aaral sa United Kingdom, lumalabas na ang pagpupuyat ay nagre-resulta sa pagtaba o paglapad ng bewang. Ang mga natutulog lamang ng 6 na oras ay nagkakaroon ng dagdag na 3 sentimetro o higit pa sa kanilang waistline kumpara sa mga taong 9 na oras ang tulog. Sa isang pag-aaral sa UK, lumalabas na ang mga bata at teenager na kulang ang oras sa tulog ay may mas malaking tsansa na maging obese. Kaya naman sa mga nagpupuyat dyan, nako, iwas-iwasan nyo na yan. Hanggat maaari, matulog kayo ng at least 6 to 8 hours a day. So tulog kayo. Kasi pag nagpupuyat kayo, yayakay ng yaya ng midnight snack. Sana midnight snack tayo. Mamaya ng konti, yung bilbil nyo, abot na hanggang tuhod nyo. Ang haba naman nun. Teka muna. Kumusta mga kaastig? Gawin nating masa exciting at astig na astig ang araw mo gamit ang Arena Plus app. Dahil sa Arena Plus, astig ka sa sports. Ang Arena Plus ang hottest online sports betting platform na talagang magpapabago sa paraan mo ng pag-i-enjoy sa mga paborito mong laro. Sa mga fans ng NBA, libre po ninyong mapapanood ang NBA playoffs sa arenaplus.net. Maaari ka pang manalo ng iba't ibang papremyo kagaya ng sapatos, May sapatos, may telepono, may motorsiklo at brand new car. Lahat ng yan ipamimigay sa Arena Plus NBA Playoffs Lucky Draw up to 64. Laki nito 64 million pesos worth of total prizes. Bukod sa NBA, pwede mo ring masubaybayan ang mga live games ng local at international sports gaya ng PBA, PBL, lalo pa yung PBL, soccer, basketball, volleyball, boxing at marami pang iba. But that's not all. Kasama sa magbibigay ng saya sa inyong gaming experience ang official astig endorsers na sina Scottie Thompson at NBA star Jordan Clarkson. Kaya ano pang inaantay mo? Download Arena Plus app sa our App Store at Google Play or manood sa arenaplus.net. Dahil sa Arena Plus, astig sa sports, keep it fun, game responsibly. Ronda Pilipinas! Pilipinas! Ayan na Pilipinas ang ating oras. 27 minuto makaraan ng alas 10 ng morning. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas! Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Samantala, pinawalang sala ng korte ang publisher ng Business Mirror na si Anton Cabangon Chua sa libel case na isinampa ni R2 Builders CEO Regis Romero. Ayon kay Quezon City RTC Branch 87 Judge Louis Brian C.,
Hindi pasok sa libel case ang mga isinulat ng kolumnista ng Business Mirror na si Butch Del Castillo hinggil sa mga kontrata ni Romero sa pamahalaan na bilyon-bilyon ang halaga at may halong public interest ang usapin. Nakasaad din sa desisyon ni Judge She na merong basihan ang mga komentaryo ni Del Castillo dahil ang nasabing paksa ay iniimbestigahan o inimbestigahan pa ng Senado at ng ilang kasong isinampa laban kay Romero. Binigyan din ng korte na hindi nagpabaya si Cabangon Chua bilang publisher dahil board ng Business Mirror o dahil pinulong pa nito ang editorial board ng Business Mirror bago ilabas ang column ni Del Castillo na nakabase lahat sa mga dokumento. Ronda Pilipinas. Malinaw. Samantala, eto na, pag-usapan na natin. Napagbigyan tayo ni Mayor. Nasa linya na natin si Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian. Mayor, magandang araw po. Good morning po sa inyong lahat at magandang umaga rin. Happy Monday morning sa lahat ng sumasubaybay ng inyong programa. Opo, good morning. Bago natin puntahan, Mayor, yung reklamo dito sa Ace Medical Center na are, kukumustahin ko muna dahil nakita ko sa social media ito, nakukyutan ako dito, itong free mobile shower. Paano ito? Totoo ba nasa bus yung mismong shower? Yes, oo. Actually, bumili ho kami ng dalawang mobile shower. Ang isa po ay talaga pong para sa District 1 at isa po para sa District 2. Dalawang distrito po dito sa aming lungsod. Okay. At each mobile shower ay meron 4 na shower at 4 na toilet, no? So, originally ho, kaya ko naman in-order to is talaga hong ginagamit namin to sa evacuation center kung may crisis tayo. Pero siguro ito pong heat wave na nararanasan ho natin na alinsunod ko na sa crisis, no? Parang itong heat wave ay medyo bago ho ang climate change sa atin. Kaya po pinagamit ko na araw-araw po yung mobile shower. Umiikot ho yan sa iba't ibang mga komunidad na densely populated and at the same time mga komunidad po na may water interruption o power interruption. Sino pwedeng maligo dyan, Mayor? Mga taga Valenzuela lang? Well, kahit sino na ho. Hindi naman na ho namin malaman kung taga Valenzuela o hindi. Pero welcome naman po ang lahat dahil ang layunin ho namin dito, hindi lang ho para ho maibsan ang init na nararanasan natin dito sa heat wave. Kung hindi po maiwasan ang pagkalat po ng mga sakit paukol po sa heat wave, no? Andyan na po yung kuto, andyan na po yung skin diseases, sore eyes, no? So ito po mga posible pong mga sakit na pwede pong kumalat sa ating densely populated communities. So today for May 13 po ay ang isang truck po ay nasa San Diego subdivision sa Arcombato. Ang isa naman truck po ay nakadeploy po sa Ramon Delfin Street sa Marolas, no? At May 14 naman po, lilipat ho ito sa Bignay, Northville 1. At dito naman sa District 2 po sa Doña Ata, Marolas. So everyday po ito umiikot at libre pong maligo. Basta magdala na lang ho ng kanya-kanyang sabon at shampoo at tuwalya kasi yun ho ay for hygienic purposes, hindi naman po namin pwedeng i-supply ho yun. Hindi ko na itatanong to. Hiyas, itong pinatatanong mo na kung may conditioner sa shampoo. Sabi ni Mayor, kanya-kanya. Hindi ko na itatanong to kasi sinagot na ni Mayor. Magdala ka ng sarili mong shampoo at saka sabon. Okay, on the serious note naman, Mayor, maraming salamat doon sa pagsagot. Okay, Mayor, tatanungin mo namin kasi nagiging masyadong viral ho itong kwentong tungkol sa Ace Medical Center ho ba ito? Yung palit ulo. Doon sa binabasa kong research kanina, inaasikaso na po ninyo ito at meron kayong parang ordinance, yung Anti-Hospital Detention Ordinance. Kumusta na po ang usad nito at saka yung mismong kaso? Kumusta na po, Mayor? Well, after po nung nag-file po kami, yung victim po ay sa tulong po ng lokal na pamahalaan, tayo po ay nagbigay ng libreng abogado para ho sa kanila, legal services. May warrant of arrest na po lumabas last week ang aming korte. At ito po ay sinerve na sa 3 empleyado ng Ace Medical.
Yung isa po sa case number 2, naghihintay na lang ho kami. Posible po sana by this week sana po lumabas na para ho doon sa serious illegal detention po na kaso. But after our press con po last April, at ako po ay nanawagan na sa mga kababayan ko na kung sino pa ho yung mga naging biktima po ng parehong alleged private hospital, meron pa hong marami pa hong dumating sa aking tanggapan. At hopefully, nagsampa ho kami ng kaso sa dalawang biktima dito po at hinarap po namin sa media nung nakaraan na araw, yung Biyernes po ay pinaharap po namin. At ang sila na po mismo ang nagkwento, isa po doon ay ang dinetain ay ang kanyang baby. Kakapanak lang ng nanay, ang nanay pinalabas, ang baby ay dinetain po ng almost 1 month, no? Away from the mother hanggang makalikom po ng pera yung nanay. Yung pangalawa yung pang-apat naman na victim ay ito po siya po nagtatrabaho sa isang BPO o call center. Nagkaroon ng COVID. Matagal na, last 2021 yung kasagsagan ng COVID. Ay siya naman po, 7 days, gumaling na po siya. Pero 19 days, hindi ho siya pinalabas doon sa loob po ng ospital hanggang mabayaran yung balanse niya. No? So talaga pong parami po ang lumalapit po ng tulong sa aking tanggapan. At ako po ay nagpapasalamat din sa kanila dahil kung hindi ho dahil sa kanila, hindi po lalakas ang loob ng mga kababayan kung lumapit at magsampa ho ng kaso. So imagine nyo po, yung isa po, 2017 pa. So hanggang ngayong araw, ang birth certificate po ng bata ay hindi ho rin-release ng private hospital na yan. Kasama dito yung death certificate, Mayor, di ba? Yung mga problemang ganyan? Ano ho, ibig sabihin? Ito po yung sa kaso lang ho, birth certificate lang ho. Kasi opo. Yung, bale, yung victim na number 1 at victim number 2, kung hindi ako nagkakamali. Opo, yung asawa niyo po ay namatay at we need held yung death certificate. In-release po yung cadaver, yung katawan, pero ang usapan, kailangan sila magpasok ng isang kamag-anak na buhay na yun naman ang ide-detain sa loob ng ospital. Kaya nga po, ang tawag po dito, palit ulo scam, no? Dahil kailangan may kapalit na tao para lang i-detain sa loob ng ospital. Talaga hong inhumane. At talaga pong ang karapatang pantao po ng mga kababayan ko ay talaga pong binaliwala sa mga sitwasyon na ganito po dito sa 4 na kaso ho natin. Pag sinabi yung meron ho bang detention cell kapag ho iiwan yung kasi palit ulo yan, di ba? So lalagay yung sa loob ng ospital pag-aantayin. May detention cell ba o saan naglalagay po? Based on dun sa investigasyon po ninyo, saan ho naglalagay yung palit ulo na yun? Well, doon sa unang 2 kaso ho natin, ang Valenzuela Police ay nagpresenta po ng kanilang report at nakita ho doon na may access ho sila sa CCTV at nakita sa CCTV na dinedetain ho sila sa kwarto po ng security officer. Tuwing makikiusap po silang kumain sa nearby po na kainan, ayaw po palabasin ng gwardya. At pag ang gwardya nagpapalit ho, no, ng kanilang schedule, yung isang gwardya naman po ang magbabantay. So ito pong na-filean po ng warrant of arrest ay isa po dyan ay ang security officer ng nasabing pribadong institution. So isang security guard saka 2 officer ng ospital, Mayor? Opo. So a total of 3. Ito po bang nakadetain ho ba ito? Nakapagpiyansa na yung 2 officer ng Kasi yung security guard palagi ko hindi. Opo, ang ayon po sa aking report, yung empleyado po ng ACE ay 2 ho nakapagpiyansa. Yung isa po magpapiyansa ho at wala pa akong update ngayon ho. Pero para sa akin po ay welcome news po ito dahil ho na ang kinakabahan ko po na baka nangyayari po ito sa lahat ng mga pribadong ospital po dito sa Valenzuela. Pero mas kinakabahan pa ho ako dahil ang ACE Medical Center ay hindi lang po sa Valenzuela. Ito po ay sikat at malaki pong ospital na maraming branches sa buong Pilipinas. 8 to 10
branches ito, if I'm not mistaken. So, baka ho kung ano po yung nangyayari dito sa aming lugar, ay baka nangyayari din po yun sa ibang lugar. Oo nga. Dahil sa amin yata, sa Pangasinan, may ganyan, Ace Medical Center. Pero so far, so good. Maayos naman yung ano doon. Parang okay naman. Walang mga ganyang reklamo. Mayor, kayo po ba nakipag-coordinate na sa DOH? Dahil ang tinatanong dito sa mga comments ng mga kababayan natin, ipasara na dapat ni Mayor. Pero yung license to operate niyan, hindi naman Office of the Mayor yan. DOH yan, Mayor, di ba? Opo, tama ho kayo doon. Wala pong jurisdiction po ang lokal na pamahalaan paukol po sa lisensya po ng pagpapatakbo po ng ospital. Opo, meron po tayong business permit rin ho na ini-issue ho. No? Pero sa kaso ho nito, serious illegal detention po, ako po right after nung press con natin nung April, ako po nakipag-ugnayan po kay Secretary Ted Herbosa, sa mga kawani natin at undersecretaries po ng DOH. At nagsulat na rin po tayo, hinihintay na lang po natin yung kalalabasan ng kanilang investigation. At hopefully po, humingi rin po ako ng tulong at kooperasyon po sa DOH na sana makasama nila ako sa pagbibigay katarungan naman sa aking mga kababayan pong nabiktima po nitong mga palit-ulo scam ho. Sa pakikipag-usap niyo po sa mga pasyente, Mayor, hindi ba nila muna ini-offer yung promissory note? Palagi ho nilang ino-offer. Actually, yun po ang una nilang ino-offer. Dito po sa latest po na victim natin ay hindi ho tinanggap ang promissory note. In fact po, may isang managing director pa ho ang nagsabi sa kanya, di mag-janitor ka na lang ho. At para mabayaran mo yung bill mo at makuha mo yung baby mo. Alam nyo, sir, alam nyo, itong mga namatayan, ito pong nagkasakit, sila po'y maraming pinagdadaanan sa buhay. Ang iba ho, tulad ng victim 1 and 2, kailangan pa mangutang sa kanilang kamag-anak sa OFW, maghagilap ng pera. The least that we could give them is a proper customer service. Yung maayos at makataong pag-uusap at makataong pakikitungo. Ang lumalabas ho dito, parang sila pa ho ang masamang tao. Sila pa ho ang biktima. Where in fact, kumita ng malaki na itong mga pribadong ospital. Alam naman natin ho, sir, na ang presyo na sinacharge ay malayo kumpara ho sa public hospitals natin. Pangalawa po, may tulong sila ng PhilHealth. May tulong sila ng MAIP ng DOH. Minsan may tulong po galing sa DSWD, may tulong sa mga national agencies. So meron naman pong mga guarantee letter, yan kumikita po ang ospital. Pero the least po na pwede nilang ibigay na lang ho is maayos na pakikitungo po sa ating mga kababayan. Na sa mga sitwasyon po na ganito, magbigay naman po ng compassion. Imagine nyo po, baby yan. Ang baby, pag nanganak po, kahit itanong nyo po sa ilang doktor, kailangan po yung kapiling ng kanilang nanay. All the time. Lalo na, very vulnerable sila during kakapanganak pa lang. Hindi ho pwede nalalayo sa nanay yan. So, yung mga ganong mga sitwasyon po, sana po ay may konting compassion naman po sila dahil hindi naman po sila sa hindi kumikita. Revenue making po ito Hindi naman po tulad po ng hospital ko sa Valenzuela. Ang LGU Rand Hospital, wala ho kaming kinikita dyan, paluwal ho kami dyan. Ang DOH Hospital, ganun din ho. Pero ang private hospitals, kumikita ka na, ganito pa ang pakikitungo nyo sa mga pasyente at kliyente nyo na forcibly nagbabayad. Okay, tapos yung panawagan nyo, Mayor, na baka meron pang ibang mga kababayan natin na natatakot din magsalita at ngayon lumalakas ang loob dahil na lumulutang itong mga kasong ito. Opo, una-una maraming salamat po sa pagkakataon na naibigay nyo sa akin. Nais ko pong iparating po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dito sa Valenzuela, na pinasa na po ang ordinansa natin on Valenzuela City Anti-Detention Ordinance. Ngayon po ay pag ang mga ganitong institusyon po ay mahuli natin muli na nagpapalit ulo scam, ay mula ang penalty po dyan mula po 100,000 hanggang maximum 400,000 po. At ngayon po ay pwede na pong ma-revoke ng city mayor ang business permit ng nasabing ospital. Dagdag ko rin po na kung dati-rati ang kaso natin na final po tungkol dito ay ang mga respondent po ay mga staff ng nasabing ospital o security guard, security agents in the hospital. Ngayon po sa ating ordinansang pinasa
ay kasama na po dyan ang mga CEO, medical director, managing director, at matataas po na management. Ika nga, command responsibility ho tayo dapat dito. Tama. So ako po ay nananawagan sa aking mga kababayan na wag ho kayong matatakot. Pwede ho kayong lumapit sa aking tanggapan. Sa totoo lang, marami pong nakapending na. Mula po Bulacan, mula po Cebu, mula po sa ibang branches ng ACE ay lumalapit na po sa aking tanggapan. Hindi lang, ito lang po munang 4 ang talaga pong nabigyan pansin po at nabigyan ng legal assistance. Pero wag ho kayong mahiya para po hindi na po mangyari ito sa ibang mga kababayan pa natin. Yun. Okay, Mayor, maraming salamat po sa oras na binigay niyo po sa DWIZ po. Maraming salamat rin po at good day po sa inyong lahat. Si Mayor Wes Gatchalian ng Valenzuela City at mensahe po natin sa ACE Medical Center, ang Ronda Pilipinas po ay bukas para sa inyong panig sa kasong ito. Ronda Pilipinas. Oh, on the lighter note, on a happy note naman, dun sa mga taga Baguio City, Happy Santa Cruzan in Baguio. Ang tawag po nila dito ay Sabsabong Timayo Festival dyan sa Baguio. Ayun, parang ano pala yun? Parang fiesta rin nila doon, no? Masayang masaya. Yan, magandang araw sa lahat ng mga taga Baguio. Oh, sa mga nahihirapang mag-isip ng ihahanda sa paparating nyong celebrations, siguradong mabubusog ang inyong loved ones sa Komea. Mapa anniversary, birthday o simpleng merienda, tiyak na mabubusog ang pamilya sa Komea Bihon, Palabok at Sotanghon. Lahat ng selebrasyon ay sasaya basta't busog ang buong pamilya. Ibig kong sabihin, Komea 3Q Bihon, masarap talaga. Ronda Pilipinas. Oh, ready na ba kayo? Teka muna, mag-ano muna ako, pare ha? Ako'y, ano muna tayo? Magbi-Bingo Plus na muna tayo, ha? Okay, ready na ba kayo mga ka-Bingo Plus sa ating DWIZ Bingo Plus numero Panalo? Kombinasyong tama, malaki ang tama. Makinig mabuti dahil babanggitin na ng DWIZ. Announcer ang tamang kombinasyon ng letra at numero. DWIZ. Numero Panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bigo sa saya, plus sa panalo. Meron ka chance manalo ng 1,000 pesos, 500 pesos kapag tama ang 5 combinations at another 500 pesos kapag meron kayong o meron kang Bingo Plus app. Simple lang manalo, kailangan lamang abangan ang 5 letter and number combination sa mga programa ng DWIZ at i-text ang sagot sa 0960-880-6424. Kasama ng inyong pangalan, edad, address at 5 combinations of the day. At para sa ating una at ikalawang combinations for today, sa letrang B, 4 at sa letrang I, 21. Aba, may mga pa-review na ngayon Oo, abangan mamaya ang sa Balita Mabayan ang ikatlong kombinasyon. Tandaan, pag bingo sa saya, plus sa panalo. Kung nakalima ka na, pwede mo nang isend sa text number na binigay ng DWIZ announcer o kaya i-PM na sa DWIZ Facebook. Kung hindi pa, wait pa ng ibang kombinasyon hanggang makumpleto ang 5 numero panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Ronda Pilipinas. Oh, Nestor Doria. Nestor Doria ng Home Radio. Ayan, binati na kita. Happy birthday. Oh, sabi ni Nestor Doria ng Home Radio, Mayor West, baka daw pwede siyang humabol diyan sa paligo. Ha? Ikaw talaga nakita mo lang may naliligo. Ikaw talaga, Papa Nes, oh. Pilipinas, ang ating oras. Ayan. Ang torotot pong yan ay iniaalay natin kay Nestor Doria ng Home Radio. Ayan, inaalay. Hindi kami pwede magpatugtog ng kanta rito eh. Kaya yan, isa pang torotot, para kay Nestor Doria. Go! Ayan. O yan, maalala mo na yan. Oras natin, 8 minuto bago mag-11 in the morning.
Ronda Pilipinas. Oy, magandang araw sa lahat ng mga nakikinig at nanonood dyan po sa may PCSO. Hi! Oy, alam nyo ba, mga Pilipinong nangangailangan ng tulong medikal, sagot na po yan ng PCSO. Narito po yung report. Protektado ang kalusugan ng bawat Pilipino sa ilalim ng Medical Assistance Program ng PCSO. Ayon kay Dr. Pinky Casas, Division Chief ng Charity Assistance Department ng PCSO, na handa silang tumulong sa lahat ng Pilipino na nangangailangan ng tulong medikal. It caters to sa lahat ng individuals who are in medical crisis. Kasi po kahit yung mga middle class, may trabaho, kumikita ng maayos, but when they get sick, naaantala ang lahat. Natitigil ang trabaho, walang income, so paano ang medical bills? Kailangan ng tulong. Marami namang serbisyo ang nasa ilalim ng Medical Assistance Program ng PCSO. Marami po kaming serbisyo. Yun po, unang-una in partnership with PhilHealth, meron po kaming hemodialysis. Pwede po kaming magbigay dyan despite PhilHealth giving 106 sessions. Kung magkukulang po, kasi nagkukulang po yan kung na-hospital, nagkakasakit ang pasyente. So we provide for the rest. Ngayon, meron din po kami yung Epoetin, which ang alam ko po ay PCSO lang na nagko-cover, hindi po ito kino-cover ng PhilHealth. Ito po yung gamot na ininisyon habang nagda-dialysis. Yung other specialty medicines, meron po kami noon para sa mga hemophilia, yung mga rare diseases, yung mga psoriasis, mga arthritis, yung mga ganun po. We have those. Meron din mo kami, syempre, pag na-hospital, doon mo kami patok eh. Yung pag na-confine, kulang ang pambayad, meron po kami gano'n. Meron po kami chemotherapy. Syempre, kailangan po yun. Nagbibigay din po kami para sa mga diagnostic exams, kumukha ng PET scan, CT scans, yung mga ganun po. At nagkakaroon din po kami ng mga implants, yung mga nilalagay sa puso, yung mga ganon. Yung valves po, yung sa mga stents, sa mga... At yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Uy, alam nyo ba na katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulong ang Pinoy sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong. Hindi ka nila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya, may kawang gawa. Ronda Pilipinas. At para sa ating balitang sports, Creamline, tinalo ang Choco Mucho para makuha ang kanilang ikawalo na PVL Championship. Sports News mula kay Daryl Justin. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Sa ikawalong pagkakataon, itinanghal na champions ang Creamline Coal Smashers matapos talunin sa Game 2 ang sister team na Choco Mucho Flying Titans sa loob ng 5 sets, 20-25, 25-20, 22-25, 25-22 at 15-11. Natalo man ang Coal Smashers sa unang set, hindi nagpatinag ang koponan at ipinakita ang kanilang championship mentality upang maipanalo ang kanilang ikawalong kampyonato sa nasabing liga. Naging mainit at dikit ang labanan sa ikaliba at huling set, ngunit sa pinakitang giting at galing ni Bea De Leon at Finals MVP Gemma Galanza, naselyohan ng Creamline ang kanilang title defense. That portion was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Ronda Pilipinas. At bago tayo paalam, patama na tayo, no? Okay, ang ating magpatama quote of the day na tayo. Ang ating patama quote of the day ay, always count your blessing. Okay? Minsan nakakalimutan natin to, yung mga blessings natin sa buhay. Bilangin po ninyo para ma-remind tayo na marami tayong blessing. Yung paggising nyo pa lang sa umaga, nakikita nyo yung paligid nyo? That's already a blessing. Tatandaan po natin, marami po na mga tao sa ospital
talagang magbabayad ng mahal at ibibigay ang lahat basta makakita lang at gumagalaw ang lahat ng parte ng katawan po ninyo. Bilangin po natin yung mga blessings na yan para ma-remind tayo na hindi tayo pinadabayaan ng Diyos. After counting the blessings, yung mga sinabi ko, learn to be a blessing too. Ang mundo po ngayon ay maingay at marami ng masama. Might as well magpakabuti tayo at ipakita natin na ang kabutihan ay merong pa ring pag-asa. Gagamitin po tayo ng Diyos para makita ng iba ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin, sa pananalita natin, at sa ating mga ginagawa sa ating buhay. Amen? Amen! At yan ang kabuuan ng mga balitang impormasyon sa Ronda Pilipinas. At bago tayo magpaalam, happy birthday muna sa pinaka-cute na switcher ng aliw na si Kent Arvin Sale. Kent, ikaw ba nagsulat nito? Ha? Ikaw ba nagsulat nito? Kaya pala pinaka-cute. Ikaw lang naman ang switcher dyan. Bakit pinaka-cute pa? At happy birthday sa isa sa mga haligi. Haligi ng broadcast. Si Nestor Doria. Wala pa radyo, pinanganak na yan Master. Happy birthday, Nestor Doria, Happy birthday. Hindi na kita babati na Happy Mother's Day, Alam mo na yun. Antabayanan mo ang susunod na programang Yes, Yes, Yo Topacio with Ferdy Topacio and Miss Juvie de Guzman. Ako po ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis. Nestor, ayos na tayo dyan. Dennis Antenor Jr. nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama! Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m.